Ngayong nagsimula na ang kampanya para sa mga kandidato sa pambansang posisyon, may mga iniwang paalala ang COMELEC sa mga kandidato. Nakatutok si Jonathan Andal. Ganito mangampanya sa Japan. May pwesto lang kung saan pwedeng magpaskil ng poster ang mga kandidato. Nasa iisang board, pare-pareho lang ang sukat. Pero sa Pilipinas, kung saan-saan nagkalat ang muka ng mga kandidato, kahit pa sa mga lugar na alam naman nilang ipinagbabawal ng COMELEC. Nasa poste ng kuryente, bawal yan. Nasa puno, bawal to. Nasa tulay, bawal yan. Nasa tapat mismo ng transformer ng kuryente, bawal yan. Sabi ng COMELEC, pwede lang magpaskil ng poster sa common poster areas at sa mga pribadong lugar basta't may permiso ng may-ari. Sabi nung nilagay ito dito? Ang sabi, kung sakasakaling maluluklok siya, tutulungan niya lahat ng mga petty boys. Wala pong bayad yun. Bakit kayo naglagay ng mga poster ng kandidato? Supporter kayo? Hindi. Nilagay po lang nila. Supporter po kami yan, tsaka kami ang naglagay mismo. Sa Coronadal City, may ganitong marker ang COMELEC sa common poster area. Pero dito sa Maynila at Quezon City, wala kaming nakitang ganyang marker sa mga inikutan naming common poster area na nasa listahan ng COMELEC. Common poster area daw itong Plaza Miranda, pero wala naman kami dito nakikitang karatula ng COMELEC na nagsasabi kung saan pwede magdikit ng campaign posters. May tamang sukat lang ang mga campaign material. Kapag poster, hindi dapat lalagpas sa 2 by 3 feet. Kapag streamer, 3 by 8 feet. Lagpas sa 3 feet. Ito naman pasok sa sukat. Ang problema, sa maling lugar nakapaskil, sa poste ng kuryente, bawal to. Ang printing shop na ito sa Recto, Maynila, tarpaulin ang gamit sa mga poster. 1,000 campaign materials daw ang kada araw na iniimprenta nila para sa 5 kandidato nilang kliyente. Kada isang kandidato ngayon nasa 30,000 hanggang 100,000 ang bayad sa kanila. Ngayon hindi pa siya ganun kadami. Yung iba mga 5,000 pa lang. Last election, minsan may mga 30,000 na po, mga tarpaulin po. Pwede ring magpa-billboard ng mga kandidato, sabi ng COMELEC, pero hanggang 2 buwan lang nakadisplay kung national candidate, hanggang 1 buwan naman kung lokal na kandidato. Bawal dikit-dikit ang billboard. Ang mga patalastas sa TV, bawal lumagpas sa 120 minutes bawat istasyon kapag national candidate, 60 minutes naman kung local candidate. Sa radyo, bawal lumagpas sa 180 minutes bawat istasyon kapag national candidate, 90 minutes naman kung local candidate. Sa dyaryo, hanggang 1/4 page lang ang printed ad sa broadsheet, habang hanggang 1/2 page naman sa tabloid. Hanggang 3 beses lang sa isang linggo kada dyaryo o magazine. Bawal naman gamitin ang watawat ng Pilipinas sa campaign ads at materials. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, bigyan naman ng respeto at pagpapahalaga ang ating watawat. Sa gastos naman sa kampanya, 3 piso lang kada rehistradong botante kung ang kandidato ay may political party. 5 piso naman kada botante kung independent candidate at sa mga party list groups. Ibig sabihin, ngayong may mahigit 69 million registered voters sa eleksyon 2025, pwedeng gumastos ng hanggang 348 million pesos ang mga independent candidates sa national positions. Ang gastos na yan, kailangang ideklara ng lahat ng kandidato, talo man o panalo, hanggang June 11, 2025. Kung hindi, ituturing itong election offense na may parusang kulong ng hanggang 6 na taon at diskwalifikasyon sa paghawak sa pampublikong katungkulan at tatanggalan pa ng karapatang bumoto. Kung political party ang nagkasala, pagmumultahin ng hindi bababa sa 10,000 piso. Babala naman ng BIR o Bureau of Internal Revenue sa mga kandidato paglabag sa tax code kung hindi sila magbibigay ng resibo sa kanilang mga gastos o matatanggap na donasyon. May obligasyon na magrehistro ang mga kumakandidato kung kayo po ay tatanggap ng mga donasyon. Halimbawa, may bibilin kayo, babayad kayo ng mga posters ninyo, yung mga ads ay dapat nagwi-withhold po tayo. Pwedeng gumamit ng social media, AI o artificial intelligence at internet technology ang mga kandidato. Kung AI, kailangan malinaw itong nakadisclose o nakasaad sa campaign material. Pero bawal ang deepfakes, cheap fakes at soft fakes. Kailangan din irehistro ng kandidato sa COMELEC ang kanyang social media account na gagamitin sa kampanya. Bawal ang mga fake at hindi registered accounts. Bawal magpakalat ng misinformation at disinformation. At syempre, bawal ang fake news.
Sa lahat ng paalala ng COMELEC, ito na yata ang paulit-ulit pero importante. Bawal mamili at bawal magbenta ng boto. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.